ang huling parao ng Ehipto, ang babaeng nakapagpaluhod sa pinakamatinik na diktador ng Roma. Ikukwento ko sa inyo kung hanggang saan ang kakayahan ng isa sa pinakamakamandag na reyna sa kasaysayan. Ayon sa tala ng kasaysayan, dinaan ni Cleopatra ang lahat sa kanyang ganda. Ngunit ayon naman sa pintang larawan at maging ang mga barya ng kanyang kapanahunan, si Cleopatra ay tila ba ordinaryo lamang ang itsura. Ngunit hindi ito ang nakasaad sa tala. Ayon sa sulat ng historiador na si Plutarch, na walang kapantay ang kagandahang angkin ni Cleopatra, lalo na nang ito ay nasa kasagsagan ng kanyang pagkadalaga. Kaya naman isang debate ang magpasa hanggang ngayon ay nagaganap pa. Ang ganda ba nito ay itsura o sa tindi at talas ng kanyang isipan? Dahil sa tindi ng taba ng utak nitong si Cleopatra, ginamit niya ang alindog niya upang makuha niya ang trono mula sa parao na kapatid niya. Hindi inakit ni Cleopatra ang diktador noon ng Roma dahil ito ay nagugustuhan niya. Nang panahon na iyon, ang Caesar ng Roma ang tanging tao na makakatulong sa kanya. Panahon pa lamang ng ama nitong si Cleopatra, tiniknan nila sa lalamunan ang imperyo ng Roma. Sa dami ng nakuha nitong kayamanan mula sa kanyang bayan, may kakayahan ng Roma na sakupin ng Ehipto gamit mismo ang lakas militar nito. Kailangan ni Cleopatra ng mga sundalo para matapatan ang hukbo ng kapatid niya na parao. Ang diktador na si Julius Caesar lamang ang mayroon ng hukbo na ganito. Kaya naman ng ika-48 BC, walang inaksayang panahon si Cleopatra at binihag niya ang diktador ng Roma. Gamit ang deskarting malaalamat, ipinag-utos ni Cleopatra sa tauhan niya na ipasok siya sa Ehipto sa pamamagitan ng pagbalot sa kanya sa isang mamahalin na basahan. Doon ikinarga siya sa kabayo, kasama sa utos niya na huwag bubuksan ng basahan. Tanging sa harap lamang ni Julius Caesar, ito ay muli na dapat na mabubuksan. At ito nga ang kaganapan na naitala sa kasaysayan. Matapos na i-anunsyo sa diktador ng Roma na may dala silang mamahaling carpet na regalo para sa kanya, saka binulat-lat ito sa harap niya. Doon kasamang gumulong palabas ang mapang-akit na prinsesa na si Cleopatra, kasama sa alay para sa kanya. Dahil sa diskarting ang iyon, nahulog sa kamay ng dalaga ang isa sa pinakatatakutang lalaki ng kanyang kapanahunan. Sa tradisyon ng mga sinaunang parao, mga katinagalog ko, sila rin ang dapat na maging mag-aasawa, kapatid sa kapatid, tito sa pamangkin, tatay sa anak. Kaya naman sa pagpanaw ng ama ni Cleopatra na si Ptolemy XII, inatasan ng batas na noon ay ang 18 taong gulang na si Cleopatra ay dapat agad na pakasalan niya. Ang noon ay ang 10 taong gulang lang na kapatid niyang lalaki na si Ptolemy XIII. Natuloy ang kasalan, ngunit hindi ito masikmura ng prinsesang si Cleopatra. Ayaw niya na may kahati sa trono at kapangyarihan ng pamumuno sa Ehipto. Sa inis ng kapatid niya, pinalaya siya nitong si Ptolemy XIII sa kaharian nito sa Ehipto. Dito na tumakbo si Cleopatra sa imperyo ng Roma at kinuha ang resback ng kalaguyo niya. Nang suguri ng Roma ang Alexandria sa kaguluhan dahil sa bigat ng baluti na suot, nalunod sa ilog ang noon ay ang parao na si Ptolemy XIII. Matapos noon ay pinakasalan naman ni Cleopatra ang isa pa nitong kapatid na si Ptolemy XIV. Hindi nagtagal, ipinaligpit din ni Cleopatra ang kapatid niyang ito. Saka naman isinilang ang kanyang anak na kanyang pinangalanan na si Ptolemy XV Caesarion, na siya namang anak nilang dalawa ni Julius Caesar. Dahil siya na nga ang nag-iisa at solo na niya ang kapangyarihan bilang reyna, kailangan niya ng maraming pera. Ito ay upang mapatakbo niya na maayos ang kaharian niya kahit pa pineperahan sila ng husto ng Roma. Kaya naman pinabuksan nitong si Cleopatra ang libingan ni Alexander the Great. Ipinakuha niya dito ang mga kayamanan na kasamang inilibing doon ng kanya pang mga kanununuan.
Saka ito ay ginamit upang muling makabuo ng malaking hukbo at ng ika-46 at 44 BC. 2 beses na pumunta itong si Cleopatra mismo sa Roma. Walang anak si Julius Caesar sa asawa nito na Romano. Kaya naman sampal sa misis ng diktador nang i-anunsyo nitong si Cleopatra na anak nilang dalawa ang bitbit na prinsipe nito sa mismong lupain ng Roma na si Caesarion. Dahil sa ginawang ito ni Cleopatra, nayamot ang buong Roma. Ito ay sinasabi ng mga historiador na ang naging mitya upang tapusin ang buhay nang doon ay ang diktador nga ng Roma. Kinuha ang buhay ni Julius Caesar mismo ng kanyang sarili na konseho. Hindi pwedeng walang kapit sa Roma si Cleopatra. Matinding banta ito laban sa kanyang korona. Kaya naman ang sumunod na ginawa niya ay ang tinarget niya ang pinakamalakas na general ng dating kalukadidang niya. Ito ay walang iba kundi ang general na si Mark Antonius o mas kilala sa Mark Antony. Ngunit kilalang malikot sa babae itong si Mark Antony at alam ito ng reyna na si Cleopatra. Kaya naman dumiskarte ito upang masiguro na hindi siya gagawing basta-basta lamang ng general. Makailang beses na ipinatawag nitong si Mark Antony si Cleopatra para pumunta sa Roma, ngunit paulit-ulit naman siya nito na dinedma. Ayon sa reyna, walang lalaki na makapagpapasunod sa kanya. Siya ang reyna na si Cleopatra. Dahil sanay itong si Mark Antony na nakukuha agad lahat ng kanyang gusto, nasubok ang kanyang pagkalalaki pagdating sa reyna na si Cleopatra. Kalaunan sa diskarteng ito ng reyna, nahulog din sa kamay niya ang isa sa pinakamagaling na general ng imperyo ng Roma. Hindi ba kapaniwala naman ng Roma sa kanilang mga nakikita? Si Mark Antony ay nakaapat na asawa. Ngunit tila ba sinusunod nito ang bawat kahilingan at maibigan ni Cleopatra mula sa kanya. At iniwan pa nito noon ang kanyang asawa na si Octavia, ang kapatid ni Octavian na ang susunod na nakatakda na maging unang emperador ng Roma. Dito mas lalo na nag-init ang Roma sa kaharian nitong si Cleopatra. Ito ay dahil kumbaga nakaka-strike to na ang reyna sa kanila. Kaya naman nang makoronahan ang bagong emperador ng Roma na si Octavian, dinigma nila agad ang Ehipto. Lumaban man ang buong lakas at tapang si Cleopatra at Mark Antony, sila pa rin naman ay nagapi. Hindi pumayag si Cleopatra na makuha siya ng buhay at iparada sa kabuuan ng Roma bilang tropeyo ng bago na emperador. Aalis siya sa mundo kung papaano niya na gusto. Kinuha nitong si Cleopatra ang sariling buhay niya sa paraan na gusto niya. Umuwi sa Roma si Octavio na bigo na maiuwi bilang tropeyo ang reyna na 2 beses na nakapagpahiya sa hindi magapi-gapi na imperyo nila. Kaya naman, tumatak ng husto sa kasaysayan ang ginawang ito ni Cleopatra. Ito ay ang kalalabasan ng pinagsanib na talino at ganda. Tila ba nagawa nga ni Cleopatra na maging immortal sa pamamagitan ng pagsulat sa kanya sa kasaysayan. Mga katinagalog ko, para sa inyo, ano ba ang unang nakakakuha ng atensyon nyo? Ang itsura o ugali ba? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Excited ako na ang isang ito ay ating basahin. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 Gcash load. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.